Mayroon pa rin silang alas sa kanilang manggas. Hinuyam niya ang kamao niya ng may pag-aalala at nagpatuloy na umabot na sa puntong ito ang mga bagay-bagay. At maaari na lang silang humingi ng tulong sa mga tunay na big shot. Ngayon, matapos patayin si Duan Muhang, sumakay si Zhong Cheng sa kanyang espada papunta mismo sa Red Sun Sect. Ang mga independenteng cultivator sa gilid ay nangganyo. Tahimik nilang inisip kung nagpaplano ba ang lalaking ito na magsolo at makipag-usap sa mga tuntunin. Bago pa kumalat ang bulungan, may nagwalas dito na may pag-alipusta. Narinig niyang si Zhong Cheng ay natigil sa Soul Division Realm. Kathang isip lang. Walang paraan na ang isang tao sa ganoong antas ay madurog ang apat na pangunahing sekta. Dapat ay isa siyang spiritual embryo realm powerhouse. May naghihintay na sa entrada ng Red Sun Sect. Tiningnan ng taong iyon si Zhong Cheng at kinutya kung talagang naniniwala si munting Zhong Cheng na maaari siyang magdulot ng gulo dito ng mag-isa. Pagkatapos, may ipinatawag siyang bagay sa harap niya. Walang sinabi si Zhong Cheng. Ikinulong niya ang tingin sa bagay na may walang malay na pag-uusisa. Ang lumitaw ay isang dambuhalang hurno na bumagsak at lubusan siyang nilamon. Ang mga independenteng cultivator na nanunood mula sa labas ay hindi napigilan ang kanilang gulat. Sumigaw sila, iyan ang Sixth Cauldron Heavenly Furnace Formation, nagreklamo tungkol sa Red Sun Sect na kumakapit pa rin sa mayabang nitong pamamaraan, at bamulong kung paano hindi na sila makapaghintay na makita si sect leader Zhong Cheng na gawin silang guho. Ang mga alagad ng Red Sun Sect ay malinaw na mayabang. Ang isa sa kanila ay ngumisi at itinuro na ito ang kanilang sex trial formation. Kahit sinong umaasa na maging alagad ay kailangang makaligtas ng 2 oras dito. Kung talagang dumating siya para makipag-ayos, mas mabuti pang magtiis siya. Walang pakialam si Zhong Cheng. Inangat niya ang kanyang talam ng walang pag-aalinlangan at sumagot na ang kalokohang ito tungkol sa pagiging alagad ay hindi nababagay sa kanya. Hindi siya intern. Nakikipag-ugnayan sila sa isang ganap na gabay. Nang walang anumang salita, iwinasiwas ni Zhong Cheng ang kanyang espada sa karamihan ng Red Sun Sect, na nagdulot ng sunod-sunod na screams ng paghihirap. Isang galaw ang nagpuksa sa isang kawan ng mga alagad. Matapos ang pagdanak ng dugo, nagkaroon pa siya ng malagim na ngiti at nagpuna na walang nagsabi sa kanila na dumating ang matandang ito para makipag-ayos. Pagkatapos noon, muli niyang iwinasiwas ang kanyang braso, nagpakawala ng agos ng icy cultivation na tumama mismo sa inferno, na nagpapahayag na kung talagang gusto nila ng kapayapaan, dudurugin na lang niya silang lahat. Ang eksena ay nag-iwan sa mga nanunood na tuliro. Ang mga cultivator na nanunood mula sa gilid ay sumigaw na nawala na siya sa sarili. Hindi ba niya naiintindihan na ang Red Sun Sect ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng 4 na pangunahing sekta pinagsama? Hindi naabala si Zhong Cheng, ngunit bigla siyang huminto habang nakikipaglaban. Iniikot niya ang kanyang ulo at kinumpirma ang isang bagay ng malakas. Ang kanyang focus ay nakatuon sa Sixth Cauldron Heavenly Furnace Formation. Itinaas niya ang kanyang espada at nag-isip kung gaano karaming puntos ang maaaring halaga nito. Ang pag-iisip na iyon ang nagdesisyon sa kanya. Ikinasa niya ang kanyang espada, iwinasiwas ang kanyang kamay, at ipinasok ang ice technique sa hurno, pinatay ang apoy hanggang sa naglaho ito. Hindi nagtagal, ang sect leader ng Red Sun Sect ay sumugod sa eksena. Sumigaw siya na si Zhong Cheng ay isang bastard at humingi ng paliwanag kung ito ba ang tinatawag niyang pagpapayapa. Bago pa siya makapagsalita pa, bumaling ang kanyang tingin sa ibang bagay. Namilog ang kanyang mga mata habang sumisigaw na maghintay. Si Dang Chung ay, ang nagpalamig sa kanya ay ang Furnace Formation. Wala nang bakas ng apoy ang natira, lubusang nilamon ng yelo ni Zhong Cheng. Dinurog ni Zhong Cheng ang istruktura sa mga shards. Sa sandaling iyon, ang system ay nag-umpisa ng notification. Successfully exchanged for 1,000 points. Current points 7,600. Nagningning si Zhong Cheng, tumatawa habang namangha, yep, that all was worth it. Ang kanyang kalooban ay umakyat, ngunit ang sect leader ng Red Sun Sect ay galit na galit. Itinusok niya ang isang daliri at sumabog sa galit, inakusahan si Zhong Cheng ng pagpatay sa mga miyembro ng sekta at pagsira sa isa sa kanilang mga formation. Umungol siya na piliin niya ang kanyang kamatayan. Si Zhong Cheng, malinaw na nag-e-enjoy, iwinasiwas ang kanyang mga pilikmata at bumulong na ang munting lalaking ito ay medyo direkta. Gusto niya iyon. Come kill him.
The sooner the better. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, ang system ay muling nag-umpisa, direktang humihiling na mapatay, refusing to resist or intentionally yielding counts as suicide. Tiningnan ni Zhongcheng ang mensahe at iwinagayway ito na may ungol. Nakuha, nakuha. Pagkatapos ay inikat niya ang kanyang espada sa pagsuway, hinahamon sila na lumapit at subukan. Ang sect leader ng Red Sun Sect ay hindi natinag. Sumigaw siya, returning flame sword technique, at ang mga molten vortices ay namulaklak, naglalabas ng pulang belo sa buong larangan ng labanan. Nang hindi naghihintay, ipinadala niya ang mga ito diretso kay Zhongcheng. Walang pagkakataon na balak ni Dang Chong na harapin ang dagok. Nag-alipuste siya, inangat ang kanyang espada, at sumagot gamit ang ice and fire techniques. Ang pagbangga ay nagdulot ng napakalaking momentum. Sinuri ng sect leader ng Red Sun Sect ang teknik at naunawaan ito. Iyon ang Underworld Wind Flame Sword ng Duanmo family. Ang batang ito ay may Duanmo clan sa likod niya. Ang kanyang mga alagad ay dumating sa parehong conclusion. Naglabas sila ng mga akusasyon, nagngingit-ngit na ang mapagkunwari na pamilya Duanmo ay nagplano mula sa simulan na makipag-away sa kanila. Ibinaba ni Zhongcheng ang kanyang mga mata ng mariin. Ang galit ng sect leader ng Red Sun Sect ay umikot. Hinuyam niya ang kanyang mga ngipin at nagngingit-ngit na kung iniisip ng Duanmo clan na maaari siyang takutin, nananaginip sila. Pagkatapos ay naglunsad siya ng isa pang flame burst at nagmura patungo sa langit, hinahamon ang Duanmo clan na makinig. Pagkatapos niyang tapusin ang batang ito, pupuntahan niya sila. Ang kasalukuyang Duanmo patriarch na nakaupo sa malayo, ay bumahing ng sunod-sunod, wala pa ring ideya, casual na nagtataka kung talagang matatalo ng Red Sun Sect si Zhongcheng. Bumalik sa eksena, naghagis ang sect leader ng Red Sun Sect ng isang napakalaking fireball. Ang apoy ay umikot at umikot, bumuo ng isang nagliliyab na arena na umikot sa paligid niya. Habang minamanipula niya ang apoy, sumigaw siya na mamatay si Zhongcheng. Nang lumitaw ang spiritual platform, nanlumo ang lahat. Ang mga saksi ay nanigas, nabigla na ito ang mystic grade spiritual platform ng sect leader. Kahit sa Qinglan Prefecture, ang ganoong mga platform ay bihira. Ang hindi inaasahan ng sinuman ay mayroon din si Zhongcheng. Masaya siyang nakatayo sa sarili niyang platform, nagniningning ng nagniningas na 7 kulay na ilaw. Ang mga alagad ng Red Sun Sect ay halos himatayan. Ang kanilang mga mata ay namimulog, ang kanilang mga bibig ay nakabukas. Ang mga independenteng cultivator sa labas ay hindi makakita ng malinaw sa pamamagitan ng ilaw, ngunit ito ay nagdulot ng kaguluhan sa pag-uusap. Nagtapon sila ng mga hula, nagtataka kung ito ba ay isang divine grade spiritual platform. Siguro ang Red Sun Sect ay may isang tao na mayroon. Maaari ba talagang si sect leader? Zhongcheng. Si Zhongcheng ay nagpapakita sa spotlight, nagpapalit-palit ng anyo tulad ng isang showman, ipinagmamalaki ang lahat. Ang pagpapakita ay nagpatakot maging sa sect leader ng Red Sun Sect. Ang pressure ay tumama sa kanya ng husto kaya siya bumagsak, umuungol sa sakit. Ang kanyang isip ay umiikot mula sa napakalaking puwersa. Tumanggi si Zhongcheng na huminto. Lumundag siya ng magaan mula sa kanyang platform, damapo mismo kung saan nakahiga ang sect leader. Iyon pa lang, ikinagulat na ng lahat. Iniwan niya ang kanyang spiritual platform. Ganap na kabaliwan. Nang makarating doon, hinawakan ni Zhongcheng ang ulo ng sect leader, bamulong na binigyan niya ng pagkakataon, at hindi ito pinahalagahan. Ang mukha ng sect leader ay nangitim. Tumangala siya at ninisya na ang pag-iwan sa kanyang platform ay pagpapakamatay. Arroganting bata, hinamon niya siyang mag-self-destruct. Si Zhongcheng ay nanigas sa puna. Ang panik ay nagsimula. Agad siyang nagtanong sa system. Suicidal behavior. Damn it, system. Does this count as suicide? Agad na sumagot ang system, nagpapaalala sa host na ang mga hindi sinasadyang gawain ay hindi binibilang. Nagbawas din ito ng mga puntos ng walang pag-aalinlangan, nag-aanunsyo ng 500 point drop at isang bagong kabuuan na 7,100. Hindi na nag-abala si Zhongcheng na mag-react sa pagbabago ng score. Nang marinig niya ang sagot, huminahon siya, inamin na ang buong bagay ay halos nagbigay sa kanya ng atake sa puso. Habang sinusubukan pa niyang kalasin ang mga salita ng system, tumalon ang sect leader at tumayo.
Walang tigil, walang babala, isang buong puwersa na sipa sa dibdib ni Zhongcheng, naghagis ng malakas na insulto. Ang pagtama sa ganoon, sumagot si Zhongcheng ng isang sumpa, tinawag itong galaw ng duwag. Sa panunood sa kanyang pagtama sa lupa, hindi nag-aksaya ng oras ang sect leader sa pagrally ng kanyang mga alagad. Umungol siya na patayin, sumipa ng mabilis bago pa makabawi si Zhongcheng. Sumunod ang karamihan agad. Ang mga pala at tsinelas ay lumabas na parang medieval weaponry, ang mga mukha ay nakatuon at ang mga mata ay mailap. Sa pagtingin sa kawan, naglabas si Zhongcheng ng sarcastic jab tungkol sa pagiging malugod sa Qatar, ngunit ang kanyang pang-aasar ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang oras. Ang mga alagad ay sumugod pa rin. Habang sumusugod, ang ilan ay bamulong na ang pambubugbog ay tila malupit. Si Zhongcheng ay umuungol sa pamamagitan ng mga nakakuyom na ngipin, sumisigaw sa kanila dahil sa pagiging kaawa-awa at tinatawag silang wala man lang mas banayad na paghawak. Patuloy silang humahampas, ngunit gaano man sila kahirap hamampas, hindi mamamatay si Zhongcheng, na lalo lang nagpagalit sa kanila. Ang isa sa kanila ay umungol na ang kanyang cultivation level ay napakataas, na ang kanilang mga atake ay hindi makakabasag. Ang isa pang boses ay sumagot, humihingi na i-activate nila ang Great Formation. Nang walang pagkaantala, kumalat sila sa isang formation, kinukulong si Zhongcheng. Sa mga kamay na nakataas at enerhiya na hinayla, inactivate nila ang Six-Peak Heavenly Furnace Formation, na tila mas nakamamatay kaysa dati. Ang mga tagalabas na nanunood mula sa isang ligtas na distansya ay agad na nagpanik. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas, ang kanilang mga binti ay gumagalaw, at sumigaw sila para sa lahat na tumakbo. Maging ang mga alagad ng Red Sun sect na hindi sapat ang lakas ay nagsimulang sumigaw, nagbabala sa mga nasa ilalim ng Dividing Spirit Realm na lumikas sa Fire Avoidance Pavilion. Sa sandaling lumabas ang tawag, sumabog ang kaguluhan. Lahat ay nagkandara pa sa loob ng pinto, sumisigaw sa buong daan. Sa loob ng array, ang mga apoy ay nakatuon kay Zhongcheng at bumagsak sa kanya. Sumigaw siya, galit sa pagtrato sa kanya na parang paghahanda ng hapunan. Ang apoy ay biglang sumigla, ang mga sigaw ay nahalo sa ungol. Ang mga alagad ay ibinigay ang lahat ng mayroon sila sa pagpapanatiling buhay ng apoy. Ang apoy ay lumaki ng napakalakas kaya't maging ang mga manunood mula sa labas ay nahuli sa crossfire, bahagyang nakatakas mula sa pagkasunog. Pagkatapos ng mahabang pagkasunog, ang figure ni Zhongcheng ay sa wakas lumitaw, umuusok na parang sirang kalan. Sa pagkakita niyan mula sa spiritual platform, ang sect leader ay naglabas ng maluwag na buntong hininga at bamulong ng may kapitan tungkol sa dalawang uri ng tao na hindi niya matiis. Yaong mga nagpapakita at yaong mga humaharang sa kanya na gawin ito. Sa pagbagsak ni Zhongcheng, sumabog ang sekta sa pagpuri. Siniyahan nila ang brilliance ng sect leader, pinalakpakan ang kanyang pagpapatupad ng isang divine-grade spiritual platform, at hinimok ang kanyang kapangyarihan. Samantala, ang kaluluwa ni Zhongcheng ay lumutang pabalik sa system space upang suriin ang death log. Ayon sa ulat, 2/3 ng kanyang sanhi ng kamatayan ay nagmula sa Sex Defensive Array, na kredito sa buong Red Sun sect. Sinabi ng system na bumubuo ito ng survival plan at humingi ng pasensya. Nagreklamo si Zhongcheng na wala itong kinalaman sa mga kapatid na Tiger. Pinagsisisihan ng kanyang mas maagang swagger, inamin niya na marahil ang divine grade platform lang ay sapat na. Hindi nagtagal, naglabas ng isa pang mensahe ang system. Sinabi nito na ang matinding pagganap ng host ay hindi sinasadyang nagpakilos sa Yin Soul sa loob ng Nine Pants Demon. Bilang resulta, nakatanggap si Zhongcheng ng isang pansamantalang combat boost mula sa Nine Pants Demon Battle Soul. Maganda para sa 3 minuto. Nang marinig iyon, sumigla si Zhongcheng, nagtataka kung anong bagong gimmick ito. Sa labas, ang sect leader ay bumaba na mula sa spiritual platform at nakatayo sa harap ng kanyang mga alagad. Umungol siya na tapos na si Zhongcheng, pagkatapos ay inutusan ang lahat na maghanda para sa digmaan laban sa Duanmu family. Ang sekta ay nag-echo ng kanilang katapatan ng sabay-sabay. Bago pa sila makagawa ng isang hakbang, isang anino ang sumilip sa likod nila. Ang sect leader ay nanigas at umikot, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Zhongcheng, buhay, ang nasusunog na tingin ay matalim na parang daga.
Ang ekspresyon ni Zhongcheng ay pumilipat sa isang halimaw ng ngiti. Nang hindi naghihintay ng reaksyon, itinaas niya ang kanyang braso at nagpakawala ng isang nakakatakot na talam na puno ng spiritual might. Ngayon ang panik ay tumama sa sekta na parang isang bomba. Ang ilan ay sumigaw sa pagkalito, kumbinsido na dapat ay patay na siya. Ang ilan ay bumulong sa takot, nagtataka kung siya ba ay iba pa. Hindi nag-react si Zhongcheng sa alinman sa mga ito. Patuloy lang siyang umiiwas, nagpapakawala ng isang nakadudurog na puwersa na nagpatigil sa hangin. Ang purple spiritual energy ay palm-unit sa field, bumubuo ng isang nakamamatay na bilog na nag-evaporate ng lahat sa loob nito. Sa isang iglap, ang buong Red Sun sect ay naglaho. Walang natira, walang bakas, pagkawasak lang. Ngunit hindi naramdaman ni Zhongcheng ang kasiyahan. Kinalmat niya ang kanyang ulo, naiinis sa kung gaano sila kadaling bumagsak. Nagreklamo siya na hindi pa nga siya nagbigay ng lahat at may oras pa ring natitira sa orasan. Nang hindi naghihintay, muli siyang lumundag, sumusumpa na sulitin ang natitirang boost. Samantala, ang mga rogue cultivator, na bahagyang nakatakas kanina, ay nilalamon pa rin ang kanilang mga sugat. Sinasabi nila ang Red Sun sect dahil sa paghila sa kanila sa gulo, umaangal tungkol sa mga pinsala na kanilang nakuha. Sa sandaling naglalabas sila ng sama ng loob, muling lumitaw si Dang Chung, naglalabas pa rin ng nakakatakot na enerhiya. Sa pagkakita sa kanya, nanigas sila at nerbiyos na tumawag, na bigla na makita. Siyang nakatayo, tinawag nila siyang sect leader Zhongcheng. Hindi sigurado kung tatakbo o yuyuko. Kumunat ang noo ni Zhongcheng at naglabas ng isang matalas na utos. Ipinahayag niya na ang Red Sun sect ay wala na at hindi nabanta sa Qinglan Prefecture. Ang karamihan ay naging alinlangan. Ang ilan ay nagtanong kung seryoso ba siya. Napansin ni Zhongcheng ang pag-aalinlangan at napagtanto na kailangan niyang gumamit ng puwersa upang kumbansihin sila. Sumigaw siya para magbigay daan sila, pagkatapos ay iwinasiwas ang kanyang espada pasulong. Ang aura ay naghati sa field. Isang tama ang naglinis ng isang landas na walang naglakas loob na harangan. Sa sandaling naglaho ang epekto, ibinaba ni Zhongcheng ang kanyang kamay, ang kanyang baba ay nakataas, naghagis ng isang mayabang na tanong tungkol sa kung naniniwala na ba sila ngayon. Walang makakatanggi. Isa-isa, lumuhad sila, nagpapaligaw sa kanya ng papuri. Tinawag nila siyang makapangyarihan, walang kapantay, walang katumbas. Nag-chant sila ng mga basbas para sa isang buhay na kasing haba ng langit. Ang kanyang pagkasira ng Red Sun sect ay sinabi nilang nagbigay sa kanya ng hindi masusukat na merito. Si Zhongcheng ay nalubog sa papuri, ngunit naglaro pa rin ng pagiging mapagpakumbaba, nagpapanggap na hindi pa nga siya sumusubok. Matapos magbabad sa paghanga, bumalik siya patungo sa guho ng Red Sun sect. Ang natitira lang ay abo at sirang-sirang mga labi. Nagtaka siya kung may anumang mahalaga na nakaligtas, na nagpapaalala sa kanyang sarili na ang sektang ito ay dating isa sa pinakamalakas sa Qinglan Prefecture. Sa sandaling naghanda siyang pagnakawan ng lugar, muling nag-ilaw ang system. Isang notifikasyon ang nagbati sa kanya sa pagkuha ng 60 puntos, na naglagay sa kanya sa 7,160. Pagkatapos ay dumating ang isa pa para sa 60, na nagtaas nito sa 7,220. Pagkatapos ay 60 pa para sa 7,280. Pagkatapos, isang 100 point bonus ang nagdala nito hanggang 7,380. Sa pagkakita sa pagtaas ng numero, tinampol ni Zhongcheng ang kanyang dalawang kamay sa kanyang mukha, na bigla, sinusubukang malaman kung bakit biglang bumabaha ang mga puntos. Ang system ay hindi tumigil, patuloy lang na nagpatong ng accumulation points. Binati nito ang host para sa pagkakaroon ng 60 puntos, na nagdala ng kabuuan sa 8,120. Pagkatapos ay dumating ang isa pang pagbati para sa 100 puntos, ngayon sa 8,220. Pagkatapos ay isa pa para sa 80 puntos, umabot sa 8,300, pagkatapos ay isa pa para sa 30 puntos, tumama sa 8,330. Siyempre, sumigla si Zhongcheng. Sumabog siya, bumubulong sa system para sa mga sagot at nagre-rumble tungkol sa kung gaano kabilas ang kagalakan.
Matapos ang notification spree, casual siyang ipinaalam ng system na ang mga kamakailang pagsisikap ay nag-convert ng isang grupo ng mga rogue cultivator sa ganap na spiritual disciples. Samantala, ang mga alagad mula sa Flying Immortal Sect ay nag-drain ng 500 puntos, na nagbawas ng kabuuan sa 7,830. Hindi na nag-react si Zhongcheng. Kahit pagkatapos ng pagbabawas, ang mga puntos ay patuloy na tumataas. Isa pang pagbati ang dumating para sa 120 puntos, ngayon 7,950, pagkatapos ay 40 pa, tumama sa 7,970. Sa pagkakita sa kabuuan na umaakyat muli, mayabang na pinaalalahanan sila ni Zhongcheng na nagbabala siya laban sa pag-aaksaya ng mga pagkakataon sa pagpapakita at ipagyabang ang ganitong uri ng sorpresang gantimpala. Iyon ang sinabi, bumalik siya sa pagnanakaw. Habang nagtatrabaho sa mga kahihinatnan, tumawa siya at nagkomento tungkol sa kung paano talaga nabuhay ang Red Sun Sect sa reputasyon nito. Ang bulwagan ay napakalaki. Sa screen ng system, ang talaan ay patuloy na tumatakbo. 3 Great Square Rings, 12 Square Rings, isang Returning Flame Sword, isang Red Sunfire Robe, 106 na top-tier kills. Mga detalye na nakabinbin. Isang third-grade Spirit Vein ang maaaring mabawi para sa 20,000 accumulation points. 6 na Broken Heaven Fixing Furnace Formations ang maaaring i-trade-in para sa 10,000 points. Nag-prompt ang system para sa kumpirmasyon. Sa sandaling narinig niya ito, agad na kinumpirma ni Zhongcheng, walang pag-aalinlangan, buong pagpipilit. Ang trade ay natapos. Ang kabuoang accumulation points ay umakyat sa 38,850. Ngayon, pakiramdam niya ay isang mayamang cultivator. Nag-e-enjoy siya sa mga puntos ng may pamilyar na amoy na pumasok. Agad, inabutan ni Zhongcheng at ibinulong ang pangalan ni Daoang. Sinigawan pa niya si Daoang dahil sa pagdulas palabas sa halip na manatili. Habang nagrereklamo, sumulyap siya sa paligid ngunit walang nakita. Isang walang laman na courtyard at isang banayad na simoy lang. Kinindat niya, nalito, nagtataka kung hindi ba si Daoang, kung gayon ano ang naging ito. Upang malaman iyon, inactivate niya ang kanyang observation technique. Sa sandaling ito ay nagsimula, isang pamilyar na bahaghari ang pumasok sa view. Nag-ilaw ang kanyang mga mata. Isang bagong Heartworld fragment ang lumitaw. Nang walang pangalawang pag-iisip, tumalon siya sa kanyang espada at sumilip patungo sa kumikinang na lugar. Bumalik sa Flying Immortal Sect, si Tiger King ay nakalatag, lubos na nakaka-relax, nag-e-enjoy ng ilang top-notch pampering. Ang isang alagad, na napansin ang tigre na nakaupo pa rin, ay ninervyos. Maingat niyang binanggit na ipinatawag ng sect leader si Tiger King, ngunit hindi pa siya gumagalaw. Sa sandaling iyon, ang kalooban ni Tiger King ay bumaligtad. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa alagad, at umungol siya, humihingi kung nagdududa ba ang lalaki sa kanya. Nagpanik ang alagad at nagkandara pa upang ipaliwanag na nag-aalala lang siya tungkol sa kaligtasan ng sect leader. Si Tiger King ay muling kumalma. Sumandal siya sa upuan, nagpapausok, nakangiti tulad ng ilang laid-back overlord, na tinitiyak na ang teleportation array ay lilito sa lalong madaling panahon at na ang kanilang sect leader ay lubos na nangangailangan sa kanya, ang makapangyarihang Tiger Lord. Sa sandaling iyon, isang kamay ang humawak sa kanya sa kwelyo mula sa likuran. Si Tiger King ay umiyak sa pagprotesta, umikot at nagreklamo tungkol sa kung sino ang naglakas loob na humawak sa kanya. Si Zhongcheng ito, binigyan niya siya ng isang malamig na tingin at sinigawan siya. Ang pagsigaw ay hindi nakakatuwa kay Tiger King, na agad na sumagot ng sumpa, galit at nagtatanong kung talagang nasira ba ang Red Sun Sect. Si Zhang Chun ay nagbigay ng isang tamad na sagot, na kinukumpirma ito ng hindi humihinto, at naghagis pa ng isang sipa. Si Tiger King ay hindi naniniwala rito. Dapat ay nag-alipuste siya na ang iba ay maaaring maloko, ngunit alam niya ang mas mahusay. Si Zhongcheng ay isang split soul lang. Ngunit pagkatapos ay naputol ang kanyang mga salita sa kalagitnaan ng pangungusap. Nakatingin siya, pagkatapos ay itinuro ni Munting Tiger mismo ang kanyang mukha, nalito, nagtatanong kung paano tumalon si Zhongcheng mula sa split soul patungo sa spiritual embryo ng napakabilis. Hindi commandant si Zhongcheng, nagpaikot siya ng ilang kalokohan tungkol sa pagiging isang master mula sa ibang mundo,
imyon sa normal na loika. Hindi pa rin naniniwala si Munting Tiger at itinuro na kahit na may spiritual embryo realm, ang pagsira sa Red Sun Sect ay tila hindi totoo. Narinig niya na mayroon silang isang lineup ng mga elder sa parehong antas. Hindi naabala si Zhongcheng, sumagot siya ng isang hamon na pumunta at tingnan para sa kanyang sarili. Huminto si Munting Tiger sa pagpapanggap na natutulog at mabilis na tumayo. Namula siya at ipinahayag na ilalantad niya siya, kaladkarin siya sa harap ng mga alagad. Nagmarcha siya, umungol pa rin. Ngunit sa sandaling tiningnan niya ang sirang-sirang labi ng Red Sun Sect, lahat ng ungol na iyon ay naglaho sa hindi paniniwala. Ang kanyang bibig ay nakabukas. Si Munting Tiger ay nanatiling nakapirmi sinusubukang i-proseso ito. Kahit na may spiritual embryo, kahit na may heavenly mandate, walang paraan na ang isang tao ay maaaring mabasag ang antas na iyon ng sex defense. Maliban kung ang aktwal na kapangyarihan ni Zhongcheng ay nakabaon ng napakalalim, kahit hindi niya ito maamoy. Ang pag-iisip ay nagpatuliro sa kanya. Iniling niya ang kanyang ulo. Hindi maaari. Ang ganoong uri ng kapangyarihan ay hindi normal. Bumalik sa Flying Immortal Sect, ito ay pagdiriwang sa paligid. Si Daang ay nagpapahinga, ngumunguya ng Spirit Stones. Ang mga alagad ay hindi mapigilan ang pagkamanghasalot na dinala ni Zhongcheng. Ang kanilang mga cheers ay umalangaw-ngaw. Buong set ng 5th grade gear. Inisip nila na ang kanilang sekta ay maaari na ngayong duminahin ang Qinglan Prefecture at manindigan sa buong Fayon Continent. Sa kalaunan, si Little Tiger ay pumasok muli. Nakita siya ni Zhongcheng at binati siya ng isang ngiti, sinusundot siya ng isang mayabang na tingin. Si Little Tiger, na corner ng katotohanan, agad na nagpalit ng gears, naglagay ng isang humahanga na mukha, at nagpakawala ng papuri para kay sect leader Zhongcheng. Ang mga alagad ay napakunot-noo. Si Ling Han ay kumunot-noo at tinawag siya, itinuro kung paano niya ipinagyabang lang na lahat ito ay ginawa niya. Ang isa pang alagad ay nagpatong, tinawag siya dahil sa self-glorification. Isa-isa, ang iba ay sumama, lubusang sumasang-ayon. Si Little Tiger, sa pagdinig sa pagbabago sa saloobin, sumagot sa pagkadismaya, nagpapaalala sa kanila na tinatawag lang nila siyang Tiger Lord. Ngayon, bigla, ito ay bumalik sa Little Tiger. Hindi niya matiis kung gaano kabilas sila bumaliktad. Hindi pinansin ni Dang Chong ang pag-aaway at bamaling kay Daang, nakangiti habang inihayag niya na may maganda siyang bagay. Sa pagdinig niyan, huminto si Daang sa kalagitnaan ng pagmuya at sumigla sa salitang, Dad. Naglabas si Zhongcheng ng isang kumikinang na fragment at iwinagayway ito. Ang mga mata ni Daang ay nakatuon, maliwanag sa kasabikan, tinawag itong isang Heartworld fragment at nagpakawala na ang Dad, ang pinakamahusay. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at nilamon ito ng buo. Sa sandaling ginawa niya iyon, ang kanyang katawan ay lumaki at nagsimulang kuminang, na nagpilit sa lahat sa paligid na takpan ang kanilang mga mata. Si Zhongcheng ay nakatayo doon na bigla, ang kanyang noo ay nakakunot habang napagtanto niya na si Daoang ay lumaki lang. Sa nakakabulag na flash na iyon, ang anyo ni Daoang ay nagbago sa isang matanda. Nang mawala ang glow, ang kanyang katawan ay bumalik, nakadikit pa rin bilang isang bata. Ang munting babae ay bumagsak kay Zhongcheng at kumapit sa kanya, nag-chirp sa kasiyahan tungkol sa kung gaano kamangha-mangha ang Dad. Si Dang Chung, nahuli sa bantay ng buong puwersa ng tackle, umubo ng dugo at umuungol na si Daang ay talagang lumaki. Si Little Tiger ay pinanatili ang kanyang mga mata na nakatuon sa kanya, nababagabag pagkatapos ng mahabang pagtingin, hindi mapakali tungkol sa kung gaano mapanganib ang bagay na ito ay nagiging. Si Dang Cheng na curious ay bumaling kay Daong upang tingnan kung maaari na niyang mapahusay ang spirit vein ngayon. Sa pagdinig sa tanong, si Daong ay tumalsik sa hangin at kinumpirma ang kanyang kahandaan, pagkatapos ay sumigaw ng isang matagumpay na upgrade command. Sa isang flash, ang kumikinang na enerhiya ay sumigla sa buong Flying Immortal Sect. Ang mga alagad ay comandat sa pagkamangha sa kumikinang na field, bumubulong ng kanilang hindi paniniwala sa isang 4th grade. Spirit Vein. Itinuro nila na maging ang mga top-tier group tulad ng Duanmu Family at Red Sun Sect ay nakamit lang ang 3rd grade minsan. Sa ganoon, ang Flying Immortal Sect ay nanguna sa mga chart sa buong Qinglan Prefecture. Ang bibig ni Little Tiger ay nakanganga sa hindi paniniwala,
tinitigan ng upgrade at bamulong sa hindi paniniwala tungkol sa Spirit Stones na nag-i-evolve. Ang buong eksena ay hindi naunawaan. Kumuha siya ng isa pang sulyap kay Dahuang, ang panga ay humigpit. Nagtataka kung bakit ang kakaibang nilalang na ito ay maaaring magpatawag ng isang 4th grade spirit vein sa Backwater Province na ito habang ang kanyang sariling Heavenly Beast Cave ay bahagyang nakapaglabas ng isang 6th grade na isa. Si Zhongcheng, nag-boss sa kagalakan, nagbuhos ng isang buong pouch ng Spirit Stone sa bibig ni Daang at pinuri siya ng isang nakangiting mukha. Si Little Tiger ay hindi pa rin maintindihan ito, nakadikit sa parehong tanong, hindi sigurado kung ano ba talaga ang bagay na ito.